Okay guys, welcome back. So meron na naman akong gagawing video today, no. So ang video na to ay hindi para sa lahat. So para lang ito sa mga customer ko siguro na nanonood sa aking video. So papakita ko sa inyo dito yung proseso kung paano mag-rewind ng electric fan. So ito, nasunog yung motor nito guys, no. So nasa likod yung customer ko nito. Kasi meron mga nagtatanong na customer ko guys sa paano raw ito i-rewind. So ito papakita ko sa inyo sa mga customer kong nanonood sa video ko guys. Ganito ang pag-rewind guys. So mahigpit yan. May sunog yan dito sa gilid guys. So babaklasin muna natin. So itong ngayon nabaklasan natin, no. Natanggal na natin takip dyan sa kanyang katawan. So naghihintay yung customer natin dyan guys ha. So ito ang kanyang sunog nandyan sa bandang running nya, no. Pwede sana natin tanggalin lang yung running dyan, kaso nga lang malutong na siya. At medyo matagal na tong electric pan na siguro na to, kaya malutong na, no. Ito yung example, no. Ito yung example ng sinisimulan kong rewind din. So ganito yung proseso. Una, tatanggalin mo muna yung tanso niya, no. Gumamit ako ng diyan, cutter, pero hindi umubra. So gumamit ulit ako ng sander, pero wala pa rin. At malutong na nga talaga ito, no. Pinutol-putol ko para matanggal yung kanyang tali. So ganyan kahirap ang proseso niyan. So tiyaga lang yan dyan guys pagbaklas niyan, no. Unti-untiin lang hanggang matanggal yung tanso. Iwasan sanang masira yung insulator niya, pero malutong na kaya hindi na maiwasan, kaya basag-basag na siya dyan. So mamaya papakita ko yung outcome pag natanggal na yung kanyang tanso. Yan na, unti-unti nang naubos. So ito na yung outcome niya guys. Itong tanso na to guys, malaking pakinabang ito pag naipon. So itatago na lang muna natin yan, at balang araw meron yung paggagamitan. Hindi na natin isosoli yan syempre, kasi kasama na yan sa kontrata pag nag-rewind tayo, no. Atin na yan. Okay, hindi naman lahat yan tanso, minsan aluminum. So ngayon susukatin naman natin yung kanyang taba. Ngayon, kung wala kang panukat, tandaan mo na lang, may kumetro ka, pwede yun, 18. And then susunod ay 46 yan guys, hindi ko lang nahatak ng maigi. So 46. Tingnan natin kung abot sa 46. Hatak ka pa. Ayun, 46. Okay, so 46 yan by 75. Pero ako guys, sinusukat ko pa rin yung butas dun sa loob. Tinatandaan ko yun kasi doon ko natatansya kung papasok ba yung counting ko, no. Kung malaki yung butas, sinusulat ko yun guys. Kagaya nyan, 10 mm. So dyan ko natatansya kung kakasya yung counting ko, no. Okay, simulan natin. So ito na yung pinang re-rewind ko. DIY lahat guys, pati yung paglalagyanan ng takip lang ng electric pan yan. And then itong rewinder ko nga pala guys ay hiniram ko lang yan. Tapos yung spool niya ay ginawa ko lang din galing sa TV. Yung diffuser ng mga maninipis na LED TV yan. Tapos pinatungan ko lang ng kahoy. So yung mabagal version naman ganito guys, oh. Okay, so yan na yon. Pag napuno na yan guys, yung kanyang running yan, inuuna natin yung running. Depende yan sa kapal guys nung nung ginamit niyang bakal, no. Hindi pare-parehas yan. So may timpla-timpla yan. Ito guys, natanggal ko na dyan. So ipapasok natin yan dyan, pero maglalagay ka pa ng insulator dyan. Mika yung tawag yata nila dyan, o mylar, hindi ko alam. Mylar yung ibang tawag nila. Hindi kasi tayo lagi nagre-rewind guys, kung meron lang na itatiming na sunog, i-rewind natin, no. Meron din tayo nakaabang na tanso dyan, kaso minsan walang stock. No order ko pa online kasi yan guys. So ganyan ang proseso sa pagre-rewind guys ng electric pan. Pwede kayo mag DIY as long masundan nyo nga yan. Ngayon itong butas naman ng pangalawang yung lalagyan natin dyan, yun naman yung tinatawag na starting pala, sorry, running na tayo kanina. So ito yung kanyang starting, then ito yung kanyang running na solo. Yung running na solo guys, yan yung number 3 sa mga naguguluhan.
Yung running is number 3 yan. Kung magre-reading kayo sa number 3 yon, okay? So ngayon, kakat naman tayo ng kanyang mylar o yung mica. Ano bang tawag talaga dyan? So ganyan ang proseso ko guys. Hindi na ako naggagamit ng gunting. Kasi nanginginig yung kamay ko guys. Kaya ganyan ang ginagamit ko. Palagay ko straight naman yan. So ngayon, tapos natin yon. Sinusukat din yun guys, no? Hindi basta-basta na lang na nagkakat ka nun. Ngayon kukuha lang tayo ng screw para may i-bend yan. Para pumasok ng magara dun sa butas. Pag kasi hindi mo ginamitan ng ganyan yan, magta-triangle dyan sa loob. So papakita ko sa inyo pag sinuksok ko ng magiging itsura nyan. So ganyan ang itsura nya pag sinuksok nyo. Bilog dapat yan. Ay hindi, oblong pala, sorry. O yan o, nakita nyo. Saktong-sakto, di ba? Kasi pag hindi nyo ginamitan yan ng screw na ganyan, mag-o-oblong yan. Ay, mag-o-oblong. Magta-triangle yan, guys. Mayuyupi, kumbaga. So, papakita ko na sa inyo yung buo niyan kasi shortcutin na natin yung outcome nya. So, ganito na yung outcome nya. Malinis naman kahit papaano. Pantay-pantay naman. Pasado na yan sa quality check, no? Ako ng sarili ko rin lang ang nag-check. Wala kasing checker eh. Okay, ito. Papasok na natin yung running natin, yung number 3 yan. So ang counting niyan ay clockwise. Then ang susunod dyan is counterclockwise. Then susunod naman is clockwise. Then counter syempre. Ilalagay ko na, yan na, nailagay na. Hindi ko na pinakita. Sa susunod na video mag-tutorial tayo ng ganyan. Marami na kasi nag-tutorial niyan sa YT. Ito ipapakita ko lang naman sa customer natin na nagtatanong kung paano daw i-rewind. Meron pa nga nagsabi na madali lang daw i-rewind. At ilang kilo bang tanso ang mauubos dyan, Diyos ko Lord. Ang hirap kaya niyan, no? Yung tiyaga mo nag-iikot-ikot, mahirap na yon. Yung iba kasi hindi nila naiintindihan, no? Ang alam nila ay binibili lang at wala nang gagawing iba. So ito, isusunod naman natin ang kanyang starting. Yung starting guys na tinatawag dyan, nakalagay yung number 1 and 2 and capacitor. Diyan siya matatagpuan. Kaya tinawag na start. Kasi nandyan yung starting capacitor nya, no? Hindi, joke ko lang yun. Kasi nandun nga yung starting capacitor nya. Okay, so yan na. Medyo okay naman. Yung pagtali dyan guys, kanya-kanya na yan. Kung paano itali, bahala na kayo dyan. Wala namang standard na sinusunod dyan as long mahigpitan ng maigi. Yung paghigpit naman dyan ay iwas vibration lang naman saka para mahulma ng maigi, no? Ngayon, papakita ko sa inyo yung tinutukoy kong number 3. Basahin nyo to. Ito yung kanyang solo. Yung nakikita nyo dun sa dulo, yung solo na yon. Solo rin itong hinawakan kong isa. Yan, solo yan, dalawa. So, yan ang number 3. Basahin natin sa tester. Makikita nyo, no? Okay. So, kukuha tayo ng test prob. Tingnan nyo yung reading na yan, ha. At makikita nyo yan mamaya sa number 3. 303.6. Mga 304 siguro, no? Kasi meron yung kamay ko. Okay. So, 304 o 303. Bahala na kayo doon. So, titingnan natin yan mamaya doon. Pag naiano na natin. So, itatali ko muna. Yan, itali na natin. Yan yung pagtali ko guys, no? Kanya-kanyang trip lang sa pagtali yan. Kung mayroong magaling magtali dyan, di yun ang gayahin nyo, no? So ito, gumamit ako ng lumang wire ng electric fan dati, no? Pinutol ko lang kasi mas quality yung wire na ginagamit ng kumpanya kaysa yung nabibili sa online. So para maging mukhang quality, naglagay tayo ng fuse. Nasa ilalim, dinikit natin yan sa tanso para maamoy niya talaga yung init at maputol siya kung magkakaroon man ng pagkasunog, no? Okay, yung shafting malinis na. And then binabad ko na rin to sa kanyang pangalan naman, no? Nawala na naman sa isip ko. Binabad ko na yun. Nandyan sa likod ko yung customer, guys. Kalimutan ko yung pangalan ng pinangbabad ko. Barnis pala, sorry, Barnis. So yan, yung 304, nakita nyo, number 3 yan. Yan o, nasa saksakan. Nakaturo sa number 3. Okay, yung test. Yan o, yung 304. So yan na siya o. Ngayon, sasaksak natin. Number 3 na yan guys. Ayan na, ang tulin na. So nakita nyo.
Yung running natin is number 3 sa mga naguguluhan dyan. Okay, tapos na. Naibalik ko na lahat. So, kukunin na. May naghihintay pa isa pang rewind. Ang galing! Ang galing!